independent candidate para senador. Kahapon ay nanggaling din kami sa Nueva Vizcaya at hinarap yung mga tao doon, yung mga leaders coming from other areas. Doon lamang yung aming convergence point para nga, as you know, ang ating official campaign period will begin on February 11 and we are only given 90 days. Sa laki ng ating bansa at hiwa-hiwalay dahil yung dami nating isla, maliit yung 90 days. So we have to really maximize and try to be strategic in our planning. Much as I want to go to perhaps in every province, baka kayanin, pero hindi every city and every municipality dahil nga very limited in time. That's why, pagpasok natin dito sa Cordillera Administrative Region, dito sa Baguio City, ay inikot namin simula kagabi, nakakaharap na natin yung mga kaibigan at leaders na nagpahayag naman ng suporta sa aking kandidatura bilang independent candidate. And as you know by now, I have filed my candidacy in October 8 of 2024, and when I filed my candidacy, I made it very clear that ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang at ang nais kong kapartido at aliado ay kayo, mamamayan sa bayan ng Pilipinas. And by now, I'm sure you already know what I stand for bilang tunay at maisog na oposisyon, ating pinapangunahan, yung war on corruption. And I also make this very clear nung aking nag-file way back October 8 of 2024 na ang aking layunin ay pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon sa Senado at pamunahan ang war on corruption. Sinabi ko noon, and you can verify this sa mga press releases noon, na ang aking pamunahing layunin ay labanan ng korupsyon sapagkat pagod na ang sambayan ng Pilipino sa issue ng korupsyon. And months after, ay pinatunayan ito ng mga kaganapan. At yan nga, yung lumabas na anomalous national budget na pinasa, naging batas, at ang basihan nito ay yung final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco. And we brought it before the Supreme Court, kami ni Congressman Sid Ungab, kasama yung mga ibang kilalang abogado, kami ay nag-file ng petition for certiorari and mandamus. Ang aming panalangin o ang aming hinihiling ay to set aside the 2025 budget, mag-issue ng TRO and permanent injunction at deklara itong unconstitutional. Dahil nga hindi tayo pwedeng nagpapasa ng budget na punong-puno ng blanco. Before we begin with the open forum, just to emphasize the gravity of what they did sa ating budget. Alam mo ninyo, pag bumili kayo ng property, pag bumili kayo ng lupa o bahay at lupa o ng apartment o condominium, bibigyan kayo ng titulo. Yung titulo, yan ay pagpapatunay ng inyong pag-aari o proof of ownership. Walang sino man sa bulwagang ito papayag na magbabayad siya sa property binili niya at bibigyan siya ng authentic na title. Authentic na title, original, authentic, pero blanco. Papayag pa kayong bumili ng ari-arian, lupa, bahay at lupa, apartment, condominium, bibigyan kayo ng titulong blanco, walang technical description, paano mo mumuhunan yung property mo? At paano magkakaroon ng muhon yung kapitbahay mo? Mag-aaway kayo. Sasaklawin niya yung property mo, sasaklawin mo yung property niya. At kaya natin hinihingi ito sa Korte Suprema sapagkat ang hakbang ng maiso ay kinikilala na ang ating Constitution is the paramount and fundamental law of the land. We recognize the supremacy of the Constitution. At kinikilala natin ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Pag umarte na ang Executive at Legislative Department with grave abuse or lack of jurisdiction, wala ka ng ibang tatakbuhan kung hindi Korte Suprema. Kaya hindi gawain ng destabilizer na magpunta sa Korte Suprema. If we intend to destabilize this administration, we will not go to the Supreme Court. We will not recognize the Constitution. Saan ka nakakita
ng destabilizer na kinikilala ang Korte Suprema? Saan ka nakakita ng destabilizer na kinikilala ang kapangyarihan ng ating saligang batas? And going back again to the blank, final, ratified, filed, and approved Bicameral Conference Committee report, pilit nilang pinagtatakpan yung napaka-anomalyang budget, yung Bicameral Conference Committee report. Lahat tayo, minsan sa ating buhay, ay dumaan doon sa mga pagsusulit sa mga eskwelahan. Eksaminasyon, quizzes, final test, lahat yan. At yung 10 questions na pagsusulit, pag yan, hindi mo sinagutan, blanco yan. At pag blanco yan, pinasa mo ang papel mo, aasahan mo bang pagpasa mo? Aasahan mo ba ng pasadong grado? Pag 10 ang tanong, 5 lang ang sinagot mo, 5 blanco, imposible makakuha ka ng perfect score. Pag nakakuha ka ng 10 out of 10, nandaya kayo nun. Ganon din sa ating budget para maintindihan ng mga ordinaryong tao. Hindi ka pwedeng umasa ng check mark kung iniwan mong blanco yung iyong eksaminasyon. Ganon din ang ating panukalang budget. Hindi ka pwedeng magkaroon ng legal na panukalang budget na ngayon nga ay General Appropriations Act kung ang pundasyon sandigan at ang basihan niyan ay blankong Bicameral Conference Committee report. Paano tayo nauwi doon sa 6.325 trillion pesos national budget for 2025? Eh kung doon sa 28 na blankong items consisting of more or less 13 pages and amounting to 241 billion pesos in blank, paano tayo nagkaroon ng 6.325 trillion? Lagi kong pinapaliwanag para pati yung ating mga kabataan na unawaan. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus blank. Napakahirap sabihin. Subalit, yung ating mga tiwaling mambabatas, ipinakita kung gaano sila kahenyo. Yung 28 blanco na uwi sa 6.325 trillion pesos. Iyan ay tahasan at lantarang pangbubudol sa ating mga Pilipino. Kaya minarapat namin na dalhin ang issue sa Korte Suprema at ibadeklarang unconstitutional ang 2025 budget. Yun lamang po, and I open the floor for your questions. Maganda po at maraming salamat. Okay, thank you po, Attorney. So, open na po tayo sa question and answer. So, sino po ang unang gustong magtanong? Dito, brother, sa... Dito na lang. Okay, ay doon na lang pala sa side na yan. Dito natin ilagay yung mic. So, we have 6 na pwede po magtanong.